Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel at sobrang init nga pala ngayong araw na to. Grabe, para kang tinutusta sa impyerno. At bago tayo magsimula, meron muna tayong konting introduction. Nakita ko dito kay Idol Rapi, medyo sumablay siya dito sa kanyang words of wisdom na to. Sabi niya kasi dito, sinong supplier mo? Ito siguro ang pinakapangit na itatanong mo sa isang negosyante. So, merong nag-comment din dito, sabi dito, no, depende sa taong magtatanong. Ang alam ko sa printing, kailangan magtulungan. If not, hindi yan mag-grow. So, ang comment ko dito, eto, no, yung isda talaga sa bunganga nahuhuli. Kaya ka nasasabi mo yung mga ganyang bagay, no, yung sinasabi mo na eto na daw yung pinakapangit na itatanong mo sa isang negosyante. Eto sa point of view na yan, dahil malalaman kung sino yung nagtatanong, yung tunay na presyo ng mga binibenta mong mga printers na tigdi 5,000 lang, tapos inuuto mo lang yung tao, tas gagawin mong 8,500 or 9,000. Kaya mo nasasabi na pangit yan na itanong sa isang negosyante or pangit yan itanong sa'yo. Halimbawa, itanong sa'yo, sino yung supplier mo ng printer? Syempre, yung mga tao pagka nalaman, malalaman nila na 5,000 lang pala yung printer na binibenta mo, na 8,000 mo binibenta. And then yung mga iba pang printers na 13,000 lang pala yung original price, 18,000 mo binibenta. Kaya pangit talaga sa isang negosyante na katulad mo na malaman kung sinong supplier mo. So sa ibang mga negosyante, halimbawa negosyante ka ng soft drinks, negosyante ka ng mga bigas, yung mga yan, no, nagtutulungan din yan, kapwa negosyante, nagtatanungan din yan kung sino yung mga supplier, na which is hindi yun pangit itanong sa isang negosyante, dahil yung nag-recruit sa'yo na dun bumili sa supplier na yon, maaaring magkaroon pa siya ng discount kasi tama lang yung mga patong or yung mga dagdag nila na tubo or yung kinikita nila, kaya hindi sila natatakot na itanong or malaman yung kung sino yung supplier nila. Kaya ka natatakot or kaya mo nasasabi na pangit itanong sa isang negosyante yan kasi sobrang laki ng patong mo. 100% grabe kang manguto sa mga newbie, no, 'di ba? Isipin mo, merong isang tindahan diyan, 'di ba, no? Tatanungin ko sino yung supplier mo ng soft drinks. So syempre malalaman mo kung sino. Maaaring yung nag-recruit sa'yo na pinagtanungan mo at nalaman mo yung supplier niya, maaaring yung tao na yon magkaroon pa ng discount doon. So ayun lang, ayun yung intro natin. Medyo sumablay ka dito sa words of wisdom na to, no? So magtungo na tayo sa ating topic. Marami kasing nanghihingi sa akin na Rush ID, picture, etong 1x1, 2x2, and then passport, no? So eto, sa lahat ng mga nagbi-message sa akin, i-click nyo na lang dito sa template. Etong link na to, no? I-download nyo na lang dyan. So ngayon, dito sa video natin, tuturuan ko kayo kung paano gawin yon, dahil napakadali lang naman nun. Unang-una, magpunta muna kayo sa Google, tapos i-type nyo yung Silhouette Studio. Tapos i-click nyo lang to, yung nasa unahan, and then hanapin nyo yung download. Eto, no, download. Click nyo lang to, and then install nyo lang yan. Click lang yan. Pagkatapos nyan mga tropa, dito na tayo magtutungo. I-open nyo na yung Silhouette Studio ninyo. So kung mapapansin nyo, etong Silhouette Studio ko, naka-business account na siya. So ang pagkakaiba lang ng business account at saka sa standard account or yung free na downloadable sa internet, etong business account, marami siyang mga tools dito. Message nyo ako kung gusto nyo mag-avail neto, no? And then sa mga naka-avail sa akin ng cloud server, makakakuha kayo ng ganito. At magsisimula na nga tayo, no? Tuturuan ko kayo kung paano gumawa nun. Yung mga nangihingi kasi sa akin ng Rush ID na yon, libre nyo lang na makukuha yung template na yon, no? Eto yun, ipapakita ko sa inyo. Eto, ganito. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganyan. Kasi dito, dinadrag and drop lang yung mga picture ni client. Halimbawa, may magpapagawa sa inyo ng ID, 1x1, 2x2. Syempre yung mga client ngayon, no? Yung mga customer, medyo mahihain na sila or gusto nila yung hindi na sila pipicturean pa, magsisend lang sa inyo ng picture, tapos drag and drop nyo lang yan. Kunin nyo lang yung picture, ilagay nyo lang dito. So makikita nyo, pare-parehas na nagkakaroon. Tuturuan ko kayo kung paano ginagawa to. Napakadali lang. So eto, sisimulan na natin kung paano gumawa. Pindutin nyo lang tong drawing tool na to. Dito sa may left side, click nyo tong rectangle. Tapos gawa na kayo dito ng box.
Once na nakagawa na kayo niyan, i-resize nyo yan ng desire ninyong sukat. Tapos dito sa height, gawin nyo siyang 2, and then yung width gawin yung 2. Hindi nyo nga pala may edit etong width ng magkaiba hanggat hindi nyo ina-unlock etong lock aspect ratio kasi nakaganyan yan, nakalock yan, dapat naka-unlock yan. So once na meron na kayo ditong 2x2, ang gawin nyo, i-drag nyo lang to, pindutin nyo yung alt sa inyong mga keyboard, tapos yung mouse ninyo i-drag nyo pababa. And then pwede rin yung gawin, i-highlight nyo to, tapos pindutin nyo tong parang butterfly dito, no, etong replicate panel, pindutin mo lang tong duplicate pa kanan. So once na meron ka ng ganito, iayos mo yung kanyang distance sa isa't isa. Pindutin mo lang yung arrow key sa iyong mga keyboard. Pagkatapos niyan, gawa ka na ng 1x1. So ganun din, same procedure lang din. Pang 1x1 naman to. Tapos ayusin mo lang ulit. Highlight, tapos duplicate, duplicate. Urong mo ng konti para naman merong spacing. Highlight mo rin, duplicate bababa, 4. Dito sa technique na to, A4 yung papel na gagamitin natin at dalawa na yung mapiprint mo dito na picture, dalawang client na kasi yung kalahati pwede mo pang magamit yan. So diskartehan nyo na lang dito yung sa spacing nya para naman hindi kayo mahirapan. So once na meron na kayo na ganito, yung 2x2 at 1x1 na package, ang singil ko nga pala dito, no, 45 pesos. Tas ang gamit kong media or yung papel ay photo paper lang na double-sided. So highlight mo lang to kapag naka-ready na siya. Tapos right click, pindutin mo yung group para kapag lalagyan mo na siya ng picture, isahan na lang yung lalagyan. 'Di ba? Nakita nyo, no? Isa lang yung nilagyan, lahat na nagkaroon. So undo lang natin 'yan. Ang gagawin pala muna natin pagkatapos niyo siyang mag-group, 'di ba? Gin-group nyo. Right click tapos group. Next nyong gagawin ay lalagyan nyo siya ng parang puwang, parang margin, ayan o. Kumbaga ito yung guidelines ninyo kapag halimbawa gunting lang yung gamit nyo. Kumbaga ito yung gugupitin ninyong part. So syempre hindi naman lahat ng nagsisimula medyo may kaya, may budget, may cutter or yung merong die cutter. Yung iba dyan mga gunting lang. So pwede yan. Ito yung gagawin ninyo para magkaroon ng guidelines. Pindutin nyo lang to kasi naka-group na yan, kahit saan na kayo magpindot dyan ma-highlight na lahat yan. So di ba napindot nyo na, pindutin nyo naman tong parang star dito sa may right side ninyo. Makikita nyo dyan yung offset. Pindutin nyo yung offset isang beses lang or pwede nyong i-manual adjust. Etong distance gagawin nyo siyang 0.025. Eto dapat siya yung corner. Huwag nyo muna palang pipindutin yung apply. Pindutin nyo muna to sa may upper left. Makikita nyo tong parang screen na top. So papalitan nyo yan ng kulay na gray. So ayun na, meron na tayong template dito. So nakikita nyo, no, medyo magkadikit yung mga ibang part. Medyo layuan nyo na lang yung distance ng inyong 1x1. So ulitin natin dahil medyo magkakalapit. Control Z nyo lang para ma-undo hanggang maalis yung tawag nito, yung offset. Ayan, so dito okay na siya. Para maayos nyo yung spacing, right click nyo siya ulit. Tapos ungroup. Dito ayusin nyo yung spacing niya, medyo luwagan mo pa siya ng konti. So medyo mahaba na yung video natin pero napaka-effective nito kapag natutunan nyo to. Pwede na kayong gumawa din ng passport size. Ang gawin nyo sa passport size, i-google nyo lang mismo yung passport size. Tapos hanapin nyo and then gumawa din kayo ng box para maayos nyo yung ganitong template ninyo. Para ma-accommodate nyo din yung mga magpapagawa ng passport size. So ganyan, okay na yung mga spacing na ganyan sa tingin ko. Tapos highlight nyo lang ulit lahat, group, and then offset. Pagka napindot mo yung offset, pindutin mo tong corner, dapat naka-corner. Eto ulit, pindutin nyo yung kulay gray. And then, ayun na yan, goods na yan. Sa tingin ko, okay na tong ganitong spacing. Pwede nyo na yung isave. Pindot lang kayo kahit saang part dyan or pindutin nyo yung apply. Makikita nyo, lagyan nyo na ulit ng photo. Diba? Goods na goods. Ayun o, kumbaga eto, halimbawa, gunting lang yung gamit nyo. Eto yung gugupitin yung part. Etong gray. So matitira lang yung colored na part, etong white and then yung eto sa body, 'di ba? Goods na goods.
So ayun lang, ganun lang kadali gumawa ng template, drag and drop lang dito sa Silhouette Studio para sa mga manghihingi sa akin itong mga Rush ID. Kapag ka napanood nyo tong vlog na to, kayang-kaya nyo nang gumawa. So kung hindi nyo naman kaya pa nang gumawa, i-download nyo na lang dito sa link na to. Eto no, panoodin nyo din kung paano gumawa ng Rush ID photo dito, kasi dito itinuro ko yung mga lalagyan ng mga formal attire. Napakadali lang dito sa paggamit ng AI. Ayan o, napakaganda, diba? No need na mag-edit pa kayo sa Photoshop, AI lang. Panoorin nyo tong Rush ID na to. Rush ID picture 1 by 1. Ilalagay ko na lang din siguro sa description etong link na to. So dito sa part na to, halimbawa dalawa yung magpapaprint sa iyo na client, idadrag mo lang yung template na to pababa para maging dalawa, ma-accommodate mo yung isang A4. Di ba napakasulit na ito? Papakita ko sa inyo, lalagyan nyo yung isa, tapos yung isa din, lalagyan nyo rin ng isa pang picture ni kung sino man yung client na i-accommodate ninyo. Ganito nga pala ako gumawa ng Rush ID. Meron akong die cutter. Kung gusto nyo mag-avail na itong die cutter, ilalagay ko sa description kung saan ako bumibili ng ganito. Pwede rin naman yung gunting. So eto, nakikita nyo, no, goods na goods. Meron na itong size 1 by 1, 2 by 2, meron ding pang passport. So ilalagay ko na lang sa description yung link ng mga to para makapag-avail din kayo. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.